mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Yun eh. Putangin na nyo eh. Inuutusan nyo akong mangurakot para sa inyo, pukin ang ina ninyo, tapos sasabihin nyo, kurakot ako. Kung if I will go down as a corrupt vice president, putangin na nyo, it's because dahil sa inyo, inutusan nyo ako, mga gago kayo. Binigyan nyo ako ng confidential ng December na, matatapos na yung taon. Ano gusto nyo gawin ko dyan? Itanim ko para dumami? Isugal ko? Mga gago, nilagay ko yan dun. Madalian yung gastos talaga. Oo eh, putangin na, matatapos na yung taon eh. Kasi kapag sa sunod na taon, di ko nagastos yan, ang tawag dyan. Misappropriation. Di ba? Tingnan nyo. Mga magnanakaw kayo, tinutusan. Maganda, ipakita mo yan in writing yun. Sabi Inday na in writing. Puta, pag ipinakita mo yan, sigurado ako sunog sila dyan. Ay, nakapal ng mukha mo, Lisa, hindi ka taga-gobyerno, hindi ka binoto ng taong bayan. Puta, ang ginawa mo lang, iluwal ninyo yung mga anak nyong ewan. Ni Bongbong, yung lahi nyo, pinarami nyo yung lahi nyo, yun lang naging silbi mo sa bayan. Tapos gusto mo, tayo na, uutos-utusan mo yung pinsan, yung bayaw mong hilaw, na puta, sirain ang pangalan ko, sabihin nyo, magnanakaw ako, ipuna kayo ang mga pinuno mga katan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Tangina nyo? Ha? White envelope yung sinasabi ninyo, kayo nga nagbibigay sa akin white envelope, tangina nyo? Pero parang iba eh, parang mali eh. Parang mali yung pagkakaintindi natin. Mukhang nagkamali tayo. Parang mali. Parang ganito ang nangyayari. Putang ina, mali tayo. Mali tayo. I stand corrected. Mali ang analysis sa kwento ni Inday. Ulitin natin, ha? Ulitin natin, ha? Hindi, gusto ko i-correct. Gusto ko i-correct, mga bossing. Mukhang mali tayo ng pagkakaintindi. Okay? So, I stand corrected. Sorry, ha? Mali ako ng pagkakaintindi. Pero kung ang scenario is yung kanina, mali yon. Okay, ganito yon. Okay? Merong si Gloria. Natatandaan niyo si Gloria. Si Gloria, mga boss, yung Gloria na may ano yon, merong envelope na puti yon, no? Tapos galing daw yun sa confidential funds. Envelope na puti. Ngayon, di ba may sinasabi na may mga nakakatanggap sa DepEd ng mga allowances na mga nakasobre lang. So ngayon isinisisi nila yon Inday Sara, yung mga sobre na yon, na opisina daw niya yung nagbibigay. It turned out, according to Inday Sara, dito sa kanyang sinabi, kasi hindi kompleto yung sinabi niya eh. According to dito kay Inday Sara, tumawag sa kanya si Lisa at pinakita yung picture nung babae na she's been helping us. Nagbigay ng sobre, written instruction, si Lisa Marcos, Inday Sara, ibigay mo to sa DepEd. Binigay ni Inday. So ang lumalabas ngayon, nakakatanggap itong mga to, akala nila kay Inday galing. Kasi pinadadaan nito ni Satanas kay Inday para ibigay sa mga ito. Pero ang pera nanggagaling kay Satanas. Kaya sinasabi niya, hindi ka naman taga-gobyerno, putangin na mo namimigay ka ng pera. Yun. So yun. So dito, walang mali si Inday Sara. Kuha. Ganyan tayo. Itatama natin yung mali, imamali natin yung mali. Parang ang lumalabas, nagbabribe si Inday, pero galing kay Lisa yung sobre na binibigay sa mga yun. So totoo yung sobre, pero hindi galing kay Inday.
According dito, galing kay Lisa Marcos. Ulitin natin na I apologize sa lahat ng mga namura ko, pero hindi na ako magsusulat o kanura kasi ang senaryo na ibinigay ko is mali naman talaga, pero pinagtanggol nyo pa rin si Inday. Mali ako ng analysis, pero pinagtanggol nyo pa rin si Inday. Naipakita ko na sa inyo na mali. Pero dito, ikinorek natin dahil naintindihan na natin. Kasi ang tagal ko na rin iniisip, sinasabi ni Inday dito, sobre, video call, babae. O, ulitin natin ha. O, ulitin natin. ng video, yung mga tao ko, dyan envelope na yan, Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. O, kita nyo, nag-gets na ni Grail. Di ko rin mag-gets nung una eh. Yun ang pagkakaintindi ko mali. O, kinorek ko yung pagkakaintindi nating mali. Hindi, palakpakan natin sa sarili natin. Ganyan dito sa channel natin. Di ba? Ganyan dito sa channel natin. Kinokorek natin pag alam natin na mali. Hindi na natin paninindihan. So, ngayon, naintindihan ko na. Very good. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Akala ko kasi, pinakita mo yung mukha ng tao, akala ko kasama niya sa video. Ito, kasama ko ngayon. O, mabait to, tumutulong sa atin, hingi kang pera sa DepEd, bigay natin sa kanya. Akala ko ganun, iba eh. Kasi nga, buti na lang talaga na buti na lang talaga na decipher natin ng maisip. Na set up si Inday. Yan ang pinakamagandang sinabi ni Erlita. Na set up. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Klaro. Klaro ha? Oh, klaro. Naalarma ang iba sa'yo. Oo nga eh. Ganun talaga. Nagko-komentaryo tayo eh. Kaya nga natin kaya nga natin hinihimay-himay. Tsaka alam ko parang may mali kasi sabi ko hindi ko naiintindihan. Kung kailan ko sinabing na set up, doon yung sinasabing na set up eh. Kung kailan ko na-correct, doon nyo ako kinorek eh. Ako pa nakakorek sa sarili ko. Kayo talaga. Pero thank you very much sa inyo ha. Na-set up si Inday. May mali pa rin ng konti. May mali pa rin ng konting-konti. Tama ka dyan, Albert ha. Tama ka dyan. May mali pa rin si Inday ng konting-konti lang. Ano yun? Kasi nga, dumaan sa kanya. Di man lang siya nagtanong kay Lisa. Lisa, para sa ba to? Para sa ba to, Lisa? Ang pera na to. Binibigay mo. Tangina mo, kung pinapaabot mo, mamaya makaletse-letse yan. Ako yung So may mali pa rin konti. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Pwede natin palusutin na. Total, di naman siya nagnakaw ng pera eh. Hindi naman niya kinuha yung pera ng DepEd o pera niya sa BP na ibinigay doon eh. Hindi naman eh. Pero may konti pa rin may konti pa rin mali. Konti na lang. Hindi katulad kanina malaki. Ngayon, konting-konti na. Konting-konti. Yan, pwede na ngayon ilagay yung nakikisama. Yan. Pwede na yan. Pwede na natin ilagay yung nakikisama. Oo. So, yun ang doon. Talagang palagay ko nakikisama lang. Nakakapagtaka lang kasi, tayo na sabi niya, binabanatan niyo ko, tangina ninyo, kayo may pakana niyan. Oy, Chua. Oy, so yun na pala yung nangyayari ngayon. Good government. Tayo na yung pala na yan, yung envelope, galing pala kay Lisa. Patawag mo na si Lisa dyan. Magharap na sila ni Inday Sara dyan sa Quadcom para magkaalaman. No? Sige na, game. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Sabi ni Evelyn, the envelope was accompanied by instructions. So, hindi na siya nagtanong. Hindi nga eh. Siyempre, department mo yun. DepEd yun eh. Di ba? Aking department yun. May instruction ka magbigay ng mga pera sa tao ko? Bakit? Para saan? Di ba?
So magtatanong ka pa rin. Halimbawa, pauwi ako ng Pilipinas. Di ba? Pauwi ako ng Pilipinas, meron akong maleta. Ngayon, meron akong kaibigan na magpapadala sa akin ng ng padala sa Pilipinas. Bigay mo naman 'to sa pinsan ko. Sabay ko na sa'yo. Balot na balot. Nakatape. Balot na balot. Anong gagawin mo? Ako, gagawin ko doon, tangina mo ka, bubuksan ko to, baka mamaya laman ito drugs. Pagdating ko sa Pilipinas, putya ka, naging ano pa ako, naging drug mule pa ako. Di ba ganyan yung mga ano natin, yung mga kababayan natin na uhuli as drug mule, pinapadala lang sa kanila, tapos putya, hindi nila alam, droga na pala. O, so yun ang problema nun. O, ngayon, dahil kung nagtanong ka sana, ano to, ba't nagbibigay ng peras, biglang gumanon ka? Nga pala, ngayong araw na to, December 5, merong sobre pinabibigay si Lisa Marcos sa mga tao ko sa DepEd. Dino-document ko lang po, sumusunod lang ako sa utos. Over and out. Mga ganun, di ba? Hindi sana, ano siya dito. Pero hindi, may konti, slight lang, super slight lang talaga. Kasi ang ano pa rin naman kasi kay Inday is, magkaibigan pa sila ni Lisa eh. They're still one, parang they're one team. Hindi ko naman alam na putang ina ninyo, gagawin nyo kung satanas, ganyan pala ka talaga kayo kademonyo na magkakaibigan tayo tapos ipapahamak nyo ako bandang huli, mga hayop kayo. So tanim na lahat to. Putangin na to si Lisa, napaka-loka-loka, no? Parang lumalabas sa istorya na to, noon pa tinataniman nila si Inday. Tinaniman nila si Inday ng confidential funds na 125 million na matatapos na itanim, yung taon, tapos ito, tinataniman pa nila ng mga sobre. Diba? Mga namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, imagine, nagkaroon siya ng confidential funds. 2023 na eh, tama? So parang sinasabi ni Inday dito, wala pang confidential funds. Putang ina nyo, nagbibigay na kayo ng sobre sa DepEd, kupal kayo. Sa akin nyo isisisi. Putang ina, Inday, iyan mo lahat yan. Dapat pumunta ka kay Chua, sabihin mo yan, hoy Chua, yung sobre na yan, tangina nyo, galing kay Lisa yan, patawag nyo rito. Magtuos kaming dalawa rito. Siya nagpabigay sa akin yan. Yung mga putangin ng envelope na yan. Hindi yan galing sa OBP. Hindi yan galing sa confidential funds. Galing kay Lisa yan. Tanongin nyo si Lisa kung pasaan. Ganun dapat. may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Congratulations, palakpakan. Hindi kasi talaga, aminin ninyo, medyo confusing yung istorya. Hindi siguro dahil galit siya kaya hindi niya na istorya in detail. Oo, pero marami dito ako, hindi ko ilang araw ko nang pinakikinggan to, sabi ko ano yung istorya? Kumuha siya ng pera sa DepEd, ganun ba yun? Nanghihingi si Lisa, ibibigay sa babae na kasama niya sa video call. Yung pala picture lang ng babae. Tapos may detailed instruction. Yun. So anyways, I stand corrected. Maraming salamat sa inyong sa inyong tawag din acceptance sa aking sa aking pagkakamali.
Pero may konti pa rin, may slight ano pa din, may slight error pa din on her part. Well, that is forgivable. Pero again ha, dito po sa channel natin, pag mali, pata natin. Kay sino pa yan? Kay si PRD, si Bongo, o kung sino man. Pag mali, banatan natin. Pag tama, palakpakan natin. Yung siguro naman hindi niyo naman na ma-question yung loyalty namin sa mga Duterte, no? Hindi naman siguro kung ku-questionin niyo pa rin yung loyalty namin sa mga Duterte, bahala na kayo. Basta kami, alam namin sa sarili namin na we are here for them. Now, we are countering the black propaganda of this government media para mailabas natin yung totoong mga ugali at totoong mga Duterte at totoong mga nagagawa ng Duterte. O sige, lipat tayo sa ibang lipat tayo sa ibang Inday Sara mura moments. Napakaganda ng mga mura na ito, mga bossing, talagang umat ko. Ito namang I don't recognize anyone above me. Sabi nila sobrang bastos daw ni Inday. Matagal naman yan ang sinabi, di ba? Wala tayong number 1. Number 2 lang meron tayo. Ako. Yung number 1, wala na yan. Simula nung buliktad ako sa kanila at simula nung nalaman ko kung gaano kademonyo mga yan, umalis na ako sa kanila. He's not my president anymore. So yun ang statement na ito na putang ina na ano pa din. Binabali pa rin talaga ng mga mainstream media. Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. 'Di ba? Disrespectful si Inday. Nakita niyo ba kung paano siya bastusin ng pulis? Pulis lang yun. Nila pulis, pero pag kay Sara, pulis lang yun. Mababa ranggo nun. Di ba? O sabi nga ni Defender Sultan, I have no doubt, Boss D. Nag-alay kayo ng buhay kahit mamatay sa pinaglalaban. O wag naman sana, pero wala. Kung ganun talaga, wala tayong magagawa. Pero ito sinasabi nga ni Inday na, sinasabi niyo disrespectful ako? Pinabawi niyo ng pangalan ko? Hindi ako pinagtatanggol ni Bongbong. Tinitira ako ng asawa niya tsaka nung pinsan. Hindi niya ako pinagtatanggol. Ako nagpanalo sa kanya. Pinakiusap nila sa akin na kampiyan ko siya para manalo siya. Ginaganito ako ng mga kupal na mga alyado niya. Hindi niya ako tinutulungan. Yung pulis kanina, sinasagot-sagot siya. VP siya. Iipitin pa sa ambulansya. Tangina. Kung meron ditong disrespect, yan yung mga mabubuting nagawa ng mga Duterte. Yung pag-aalay ng Duterte ng kanilang buhay, oras, panahon sa bayan natin Pilipinas para mapaayos. Yun yung dinidisrespect nyo by propagating na si PRD is the worst president ever. And si Inday Sara is a body. Kayo ang mga walang respeto at mga walang modo. Kayong mga congressman na binoto lang ng kakapiranggot na mga tao ang nagdi-disrespect kay Inday Sara na binoto ng 32 million. Sino kayo, mga punyeta kayo? Wala kayong mga bilang. Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Diba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. True. Paano kami? Paano si Mayor? Paano si Konsyal? Paano si Captain? Paano yung nagtitinda ng bulaklak? Paano nagtitinda ng mani? Nagbalot? Yung mga minimum wager, paano sila? Kung kaya ngang bastos-bastusin ng gobyerno ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa mismong gobyerno nila, paano pa tayo? So matindi ang chilling effect nito. Malupit ito, mga bossing. Hindi ito putyo-putyo. Tandaan niyo yan. Matindi itong nangyayari na to. Kaya nga sabi ko, if nothing will happen today, this time, this instance, sa mga lumalabas na itong mga balita na to, if nothing's gonna happen, wala na. Pababa tayo talaga, papunta tayo sa impyerno. Lahat ng pinaghirapan ng gobyerno ni PRD, mapupunta lang sa nakawan.
mapupunta lang sa mga relos ng mga kupal na mga ano na yan, na mga mambabatas na yan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Ito na naman, si Juana Manilenya, Diyos mio. Juana Manilenya. Ito, matagal na nanonood sa akin to eh. Hindi importante sa akin yung commentary ni Vlogcaster. Hindi ko siya pinapanood. Wag mo nang iano rito. Wag mo nang ibalita dito yung mga ano nila, mga kabobohan nila. Oo, ano bayad yung mga yan. Bayad yung mga yan, kaya wag nyo nang pinapanood. Pag pinanood nyo yung mga yan, sasakit lang mga puso ninyo. Kayo ang merong susi, kayo ang may hawak, kayo ang may manibela ng buhay nyo. Kung gusto nyong dalhin yung buhay ninyo sa toxic, putang ina, ituloy nyo yan. Huwag na kayo mandamay, kayo na lang. Kung gusto nyong dalhin yung buhay nyo sa masaya, mabuti. Pag masaya, damay-damay tayo dyan. Huwag na kayo nanonood doon sa mga vlogger na mga walang kwenta. Tapos magsusumbong kayo. Hindi kami interesado sa mga sinasabi nila. Mas interesado kami sa mas importanteng issue ng bayan natin. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. See what you get. You will reap what you sow. Lang yan. You will reap what you sow. Binastos nyo ako, then handa kayo. Utangin na nyo, magdidima-demanda kayo. Dahil sa statement ko, utangin na ninyo, mga magnanakaw kayo. Ang taong bayan, ninanakawan nyo, tapos ako ididemanda nyo. Yung mga may mga kasong mga congressman, utangin na, sila yung may kapangyarihan ngayon, tapos ako, nagtatrabaho lang ako. Marami akong alam tungkol sa inyo, pero tayo na, gusto ko na nga lang iano to eh, sabi ni Inday. Gusto ko na lang matapos to. Pero ito, bigyan ko lang kayo ng konting information. PRD, Baste, Pulong, and I know Inday Sara, sobrang na-disappoint talaga sila, mga bossing. Sobrang na-disappoint sila sa bayan. Siguro naman, nakita nyo, at sila hindi tumakbo sa nationals. It's because napagod sila, mga bossing. Miski naman ako eh. Siguro kung ako si Baste, mapapagod din ako. Siguro kung ako si Pulong, si PRD, mapapagod din ako. Bakit? I've devoted so much of my time. So much of my love for the country. I spent, inalay ko yan sa bayan natin. Inayos ko yung trabaho ko, hindi ako nagnakaw. And this is what I get. At ito kami ngayon. After kong singilin lahat ng mga oligarko sa mga buwis na hindi nila binabayaran sa Pilipinas. Sila Lusyutan, yung mga Chinese, na may mga malalaking negosyo. Pinagbayad ko sila ng buwis dahil putang ina, ninanakawan nila taong bayan. Matapos kong, ako naman nung bata, ito akin lang to. Matapos ko kayong isalba sa pandemic na kung pwede lang, ibenta ko mga properties ng Pilipinas para lang meron tayong mga bakuna. Matapos kung hindi ako maging tuta ng kano, muramurahin ko sila. Dahil mas importante sa akin yung Filipino first policy. Yung polisiya natin sa Pilipinas, yung welfare ng Pilipino kaysa yung sa nila yung relationship, di ba? Yung foreign relationship. Mas importante sa akin yung Filipino local relationship, yung relasyon ko sa inyo kaysa sa relasyon ko sa Amerika. Inano ko yan? Tinabla ko yan. Nagtipid kami. Malas ng mga cabinet secretaries ko. Malas ng mga USEC, ASECs under my leadership.
Malas nila kasi hindi sila kasing yaman ng ngayon ng mga naka-eroplano, pupunta sila lahat doon kasama ng mga kamag-anak nila, punta sa ibang bansa, ganito, ganyan, merong convention, kung ano-ano. Sarap ng kinakain sa Malacanang, steak. Nung panahon ko, puro bulad, puro gulay-gulay lang. Ginawa ko yun para sa Pilipinas. Yung Marawi Siege, tinalo natin yung mga teroristang ISIS. Inubos ko yung drug lord sa Pilipinas, putang ina, nagsitakasan yung mga mayor na mga drug lord. Ang dami namatay na mga pusher. Lahat ng mga addict, yung mga anak natin naging safe. Ginawa ko 10 taon yung lisensya pati passport. Hindi ako nangulimbat, hindi ko inisip sarili ko, naging presidente ako ng Pilipinas. Yung bahay ko bulok pa din. Nagkakulambo pa din ako. Nagba ako mahal na relo, nagkaroon lang ako ng mahal na relo nung nag-ambag-ambagan kayo. Hindi ko pa hiningi sa inyo yan. Ang dami kong sinakripisyo sa buhay ko. Si PRD ko, ako si Basti, ang dami sinakripisyo ng tatay ko. Tapos gaganituhin nyo lang. Niligaw-ligawan nyo ang ate ko. Nananahimik kami sa Davao. Ran Sararan, hindi nga yan tumakbo. Pinilit nyong patakbuhin sa national. Para lang babayin nyo. So miski ako madidisappoint. Ngayon naiintindihan ko na why PRRD did not run for Senate, why Baste did not run for Senate, and why Pulong did not run for Senate. It's because with what's happening now, there's no reason. Kung ako si Baste wala nang rason. Kasi inayos na ng tatay ko yan eh. Tapos sinira nila. Tapos pinababayaan nyo pa na pati yung pamilya namin sirain nila. Wala na akong gana. Tangina, dito na lang kami sa Davao. Dito na kami sa Davao. Tangina, dito naman, safe kami dito. Ano kami dito? Mabuhay na kami dito. Maayos na kami dito. Ano na kami dito? Sold na kami dito. Ayos naman Davao, peaceful naman. Probinsyano lang naman kami. So, hindi naman kami naghahangad ng alta di sosyedad na type na pamumuhay kasi mga ano naman kami, hindi naman kami city boy eh. Probinsyano naman kami. Simple lang kami. Kaya palagay ko, wala na. Nawawalan na talaga ng gana itong magagaling na mga leaders natin sa Pilipinas. Kasi nga, ang problema tayo din. So nakakalungkot. I was really hoping na magkaroon pa tayo ng panibagong Duterte. Sana pag nagkaroon ulit ng bagong Duterte sa gobyerno, lalong-lalo na sa national, sana pahalagahan natin. Sana alagaan natin. Sana protektahan natin. Kasi sinakripisyo nila yung pamilya nila, buhay nila, time nila para sa atin, protektahan tayo yung mga karapatan natin. Kaya sana naman wag tayong pumayag na may mga taong sisira nito. Sana. Kaya suportahan at protektahan natin ang mga Duterte.